Nagisa sa pagdinig ng Senado kanina ang chairman ng Hillmarks Construction Corporation, ang kontraktor ng di umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Lumalabas kasing hindi raw pala nila nakita ang kabuuang plano sa pagpapatayo ng gusali. Ivan, ikaw ang nag-cover ng Senate hearing kanina. Sino-sino pa ba yung mga humarap sa pagdinig? Jessica, kabilang doon sa mga bagong testigong humarap sa pagdinig kanina ay yung nagpakilalang bidder para sa isang firefighting equipment contract noong 2007 at inamin niya na siya yung ikinukwentong ikinulong sa elevator para hindi umabot sa bidding. Maalala natin, yung allegation kasi yung niluluto raw ang bidding para paboran yung kontratista ng mga binay. Narito po ang aking pagtutok. Humarap sa Senado si Marshall Lichauco, may-ari ng 911 Alarm Incorporated. Ang bidder na sadya umanong ikinulong sa elevator para raw hindi umabot sa deadline ng bidding sa isang proyekto ng lungsod ng Makati. Ayon sa testimonya ni dating Vice Chairman ng Bids and Awards Committee ng Makati na si Mario Hechanova, paglalahad ni Lichauco, nangyari daw ito noong May 15, 2007 na magsusumita sana sila ng bid para sa firefighting equipment. We entered elevator B at Makati City Hall to go to the 9th floor, and the elevator B got stuck somewhere close to the 7th floor. Makati City Hall personnel were not able to get passengers out of the elevator until around 1:55 p.m. after lowering the elevator back to the ground floor. As a result, we only arrived at the 9th floor bidding room, accompanied by Makati City Clinic personnel and rescue personnel to submit our bids at 2:02 p.m. Thus, we were actually trapped in the elevator for 1 hour and 2 minutes, not the 20 minutes. The elevator was full, very full, and after being trapped for a while, breathing became difficult. During that time, when the supposed letter was issued, I was a member of the Bids and Awards Committee. And Your Honor, as far as I'm concerned, as far as I know, there is no such incident. Ang aligasyon, niluluto ang bidding ng mga proyekto sa Makati upang paboran ng mga kontratisang napili ni na dating Mayor at ngayon Vice President Jejomar Binay at nanganak nito na kasalukuyang Mayor na si Junjun Binay. Kasama ang umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ang isa sa mga natalong bidder, ang ITP Construction Corporation, sinabi sa komite na regular naman daw naging bidding para sa gusali. Inamin itong meron silang ilang proyekto sa Makati City Government, kabilang ang rehabilitation ng Guadalupe Bliss na isang low-cost housing. Pero napagalamang hindi na raw ginagamit ngayon na pabahay para sa mahihirap, kundi parang hotel para sa mga bisita mula sa mga sister cities ng Makati. Ano siya ngayon? Itinurn in nyo, nakikita nyo naman kung anong ginagawa dyan eh. Parang, ang parang bagong pangalan po yata is Friendship. Friendship Suites. Okay. Originally, when this was designed, para ito sa mga mahihirap. Di ba? Low-cost housing. Opo. Ngayon ba nagagamit ito ng mga mahihirap na Makati? Hindi ko po alam. Hindi rin nakalusot kay Senador Alan Peter Cayetano kasalukuyang proyekto ng ITP sa National Housing Authority, isang ahensyang nasa ilalim ng HUDC na pinamumunuan ni Vice President Binay. Ngayon ho, meron kayo sa NHA. Opo. Gaano kalaki ho yan? 404 po. Million. Opo. And the NHA is under the HUDCC ni Vice President Binay. Opo. Ano mangyayari sa inyo if you testify against the Vice President? Ay, hindi ko po alam. Ang isa pang nabanggit na losing bidder sa proyekto ang J-Bros Corporation. Pero sumulat ito sa Senate Blue Ribbon Committee para sabihing hindi raw sila sumali sa bidding. Neither have I nor J. Bros Construction ever given any form of consent, whether expressly or tacitly, for any person or entity to use the firm's name, license, or other information, qualification, or particulars in any manner whatsoever so as to participate or feign participation in the conduct of any and all public biddings undertaken by the LG of Makati for its infrastructure programs, including the new City Hall Parking Building 2. Humarap ang chairman ng Hillmark Construction Corporation, ang nanalong bidder para sa kontrobersyal na Makati Parking Building. Lobas sa pagdinig na ang building permit sa unang phase pa lamang ng proyekto. Pinirmahan nila kahit blankong ilang detalye rito, kabilang na ang presyo. Hindi rin daw nila nakita ang kabuuan ng plano nito. Mga drawings for the structural work, definitely nanggaling po yun sa drawings for the entire structure. Ano sa tingin ninyo?
Tama po ba yun? Siguro po, hindi ako po sigurado, Your Honor, pero po yung binigay pong scope sa amin, yun lang po yung ginagawa namin. Oo nga, precisely. What does logic tell you na kung meron drawings for a structure, siguro naman subset yun or part yun ng drawings or plans for the entire structure. Ano sa tingin nyo? Ganun na nga po yun, Your Honor, pero po, Yung point of view ninyo, kaya when you bid it, yun lang. Yun lang, Yun lang po. Klaro na po yun, pero kinaklaro ko lang kasi hindi ako engineer, pero parang strange na hindi nyo nakita yung buong... Ilang beses ding binalaan ng mga senador ang Hillmarks na posibleng madamay sila sa kasong plunder laban sa mga Binay, kaugnay ng umano'y maanumalyang transaksyon sa magpapatayo ng gusali. Si Senador Antonio Trillanes hiniling sa DPWH na suspindihin pansamantala ang accreditation ng Hillmarks at pinapabusisi sa Commission on Audit ang kanilang mga proyekto. Yung mangyayari sa inyo, yung buhos kanyo, no? Bubuhusan kayo, ito yun. All these problems na mangyayari, marami pa yan. At hindi po yan na threat, that is a statement of fact, that is what the law allows us to do. And what the law will do to you kung hindi kayo magsasabi ng totoo.